Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 164. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 20, Ikalawang Samuel Kapitulo 21. Mayroon ding nangyari sa parehong lugar isang basagulero na ang pangalan ay Siba, anak na lalaki ni Bichri, isang lahi ni Benjamin. Hinaipan niya ang trumpeta at sinabing, "Wala kaming kinuhang bahagi kay David, ni nakuhang pamana sa anak na lalaki ni Jesse. Hayaan ang bawat lalaking bumalik sa kanyang tahanan sa Israel." Kaya iniwan si David ng lahat ng kalalakihan ng Israel at sumunod kay Siba na anak na lalaki ni Bichri. Pero sumunod ng mas malapit ang kalalakihan ng Juda sa kanilang hari, mula Jordan hanggang Jerusalem. Nang dumating si David sa kanyang palasyo sa Jerusalem, kinuha niya ang 10 asawang lingkod na iniwan niya para pangalagaan ang palasyo, at inilagay niya sila sa isang bahay na may mga bantay. Naglaan siya para sa kanilang pangangailangan, pero hindi na siya sumiping sa kanila kailanman. Kaya kinulong sila hanggang sa araw ng kanilang kamatayan, namuhay na parang sila ay mga balo. Pagkatapos sinabi ng hari kay Amasa, tawagin ang kalalakihan ng Juda nang magkasama sa loob ng 3 araw, dapat narito Karen. Kaya pumunta si Amasa para tawagin ang kalalakihan ng Juda nang magkasama, pero nanatili siya ng higit pa sa itinakdang oras na inutos sa kanya ng hari. Kaya sinabi ni David kay Abisai, "Ngayon si Siba, anak na lalaki ni Bichri, ay gagawan tayo ng mas maraming pinsala kaysa sa ginawa ni Absalom. Kunin ang mga lingkod ng iyong Panginoon, aking mga sundalo, at tugisin siya o baka makahanap siya ng pinatibay na mga lungsod at makawala sa ating paningin." Pagkatapos lumabas ang kalalakihan ni Job at hinabol siya, kasama ng mga lahi ni Kirteo at ang mga lahi ni Pelet at lahat ng malalakas na mandirigma. Umalis sila sa Jerusalem para habulin si Siba, anak na lalaki ni Bichri. Nang nasa dakilang bato na sila na nasa Gibeon, dumating si Amasa para salubungin sila. Nakasuot si Job ng baluting pandigma na kanyang isinuot, nakalakip ang isang sinturon palibot sa kanyang baywang na mayroong nakalagay na isang espadang may lalagyan nito. Sa kanyang paglalakad, nahulog ang espada. Kaya sinabi ni Job kay Amasa, "Mabuti ba ang lagay mo, aking pinsan?" Magiliw ni Job na kinuha ang balbas ni Amasa ng kanyang kanang kamay para halikan siya. Hindi napansin ni Amasa ang punyal na nasa kaliwang kamay ni Job. Sinaksak ni Job si Amasa sa tiyan at nahulog sa lupa ang kanyang mga bituka. Hindi na siya hinampes muli ni Job, at namatay si Amasa. Kaya si Job at Abisai kanyang kapatid na lalaki ay hinabol si Siba, anak na lalaki ni Bichri. Pagkatapos isa sa kalalakihan ni Job ay tumayo sa gilid ni Amasa, at sinabi ng lalaki, siya na pumapanig kay Job, at siya na kay David, hayaan silang sumunod kay Job. Nakahiga si Amasa na naliligo sa kanyang dugo sa gitna ng daan. Nang nakita ng lalaki na lahat ng tao'y nanatiling nakatayo, kinuha niya si Amasa paalis sa daan at inilagay sa isang bukirin. Tinapon niya ang isang tela kay Amasa dahil nakita niya na ang bawat isa na dumating kasama niya ay nanatiling nakatayo. Pagkatapos ng inalis si Amasa sa daan, sumunod ang lahat ng kalalakihan kay Job sa paghabol kay Siba na anak na lalaki ni Bichri. Nakalagpas si Siba sa lahat ng lipi ng Israel sa Abel, sa Bet-Maka, at sa lahat ng lupain ng mga lahi ni Beri, na nagtipong magkakasama at tinugis rin si Siba. Nahuli nila siya at nakulong siya sa Abel ng Bet-Maka. Gumawa sila ng isang panlusob na dahilig laban sa lungsod laban sa pader. Lahat ng hukbo na kasama ni Job ay hinampes ang pader para patumbahin ito. Pagkatapos isang matalinong babae ang sumigaw sa labas ng lungsod, "Makinig kayo, pakiusap, makinig ka, Job. Lumapit ka sa akin para maaari akong makipag-usap sa iyo." Kaya lumapit si Job sa kanya, at sinabi ng babae, "Ikaw ba si Job?" Sumagot siya, "Ako nga." Pagkatapos sinabi niya sa kanya, "Makinig sa mga salita ng iyong lingkod." Sumagot siya, "Nakikinig ako." Pagkatapos sinabi niya, "Sinasabi nila sa sinaunang panahon, siguraduhing humingi ng payo sa Abel, at ang payong iyon ang tatapos sa bagay. Kami ang lungsod na isa sa mga pinakamapayapa at tapat sa Israel. Sinusubukan ninyong sirain ang isang lungsod na ina sa Israel.
Bakit ninyo gustong lunukin ang mana ni Yahweh? Kaya sumagot si Job at sinabing, huwag sanang pahintulatan mula sa akin, nalunukin ko o sirain. Hindi iyan totoo. Pero isang lalaki mula sa Beryulang bansa ng Ephraim, na ang pangalan ay Siba anak na lalaki ni Bichri, itinaas niya ang kanyang kamay laban sa hari, laban kay David. Ibigay ninyo siyang mag-isa, at aalis ako mula sa lungsod. Sinabi ng babae kay Job, itatapon ang kanyang ulo sa iyo sa ibabaw ng pader. Pagkatapos pumunta ang babae sa lahat ng tao sa kanyang karunungan. Pinutol nila ang ulo ni Siba anak na lalaki ni Bichri, at itinapon ito palabas kay Job. Pagkatapos hinaipan niya ang trumpeta at nilisan ng mga tauhan ni Job ang lungsod, bawat lalaki sa kanyang tahanan. At bumalik si Job sa Jerusalem sa hari. Ngayon si Job ay nasa lahat ng hukbo ng Israel, at si Banayas anak na lalaki ni Joiada ay nasa mga lahi ni Seret at sa mga lahi ni Pelet. Si Adoram ay nasa kalalakihan na gumagawa ng sapilitang trabaho, at si Jehoshaphat anak na lalaki ni Ahilod ay ang tagatala. Si Siva ay tagasulat at si Zadek at Abiatar ang mga pari. Si Ira ang lahi ni Jer ang pangulong ministro ni David. May tagutom ng panahon ni David ng 3 taon na magkakasunod, at hinanap ni David ang mukha ni Yahweh. Kaya sinabi ni Yahweh, kaya may tagutom sa iyo dahil kay Saul at sa mapanganib niyang pamilya, dahil inilagay niya ang mga lahi ni Gibeon sa kamatayan. Ngayon hindi nagmula ang mga lahi ni Gibeon sa Israel, nagmula sila sa anumang natira ng mga Amo-Aryo. Sumumpa ang mga tao ng Israel na hindi sila papatayin, subalit gayunpaman sinubukan silang lahat na patayin ni Saul sa kanyang kasigasig sa mga tao ng Israel at sa Juda. Kaya tinawag ni Haring David ang mga lahi ni Gibeon at sinabi sa kanila, ano ang kailangan kong gawin para sa inyo? Paano ako makagagawa ng pambayad sa kasalanan, nang sa gayon maaari ninyong pagpalain ang mga tao ni Yahweh, na nagmana ng kanyang kabutihan at mga pangako? Sumagot ang mga lahi ni Gibeon sa kanya, hindi ito tungkol sa pilak o ginto sa pagitan namin at kay Saul o sa kanyang pamilya. At hindi para ilagay namin ang sinumang tao sa kamatayan sa Israel. Sumagot si David, ano man ang hilingin ninyo, iyon ang gagawin ko para sa inyo. Sumagot sila sa hari, ang taong sumubok na patayin kaming lahat, na nagbalak ng masama laban sa amin, para mawasak kami ngayon at mawalan lugar sa loob ng mga hangganan ng Israel. Hayaang ibigay sa amin ang 7 kalalakihan mula sa kanyang kaapo-apuhan, at bibitayin namin sila sa harapan ni Yahweh sa Gibeon ni Saul, ang isang pinili ni Yahweh. Kaya sumagot ang hari, ibibigay ko sila sa inyo. Pero iniligtas ng hari si Mephibosheth anak na lalaki ni Jonathan anak na lalaki ni Saul, dahil sa sinumpaan ni Yahweh sa pagitan nila, sa pagitan ni David at Jonathan anak na lalaki ni Saul. Pero kinuha ng hari ang 2 anak na lalaki ni Rispa anak na babae ni Aya, mga anak na lalaki na kanyang ipinanganak kay Saul, pinangalanan ang 2 anak na lalaking Armani at Mephibosheth, at kinuha rin ni David ang 5 anak na lalaki ni Michal na anak na babae ni Saul, na kanyang iniluwal kay Adriel anak na lalaki ni Barzillai ang taga-Merola. Ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga lahi ni Gibeon. Binitay nila sila sa bundok sa harapan ni Yahweh, at silang 7 ay namatay lahat ng magkakasama. Nilagay sila sa kamatayan sa panahon ng ani, sa panahon ng mga unang araw sa umpisa ng ani ng Sebada. Pagkatapos si Rispa, ang anak na babae ni Aya, kumuha ng tel ang magaspang at nilatag sa kanyang sarili sa bundok sa tabi ng patay na mga katawan, mula sa simula ng ani hanggang bumuhos ang ulan sa kanila galing sa langit. Hindi niya hinayaan ang mga ibon sa langit na galawin ang mga katawan sa araw o mga mababangis na hayop sa gabi. Sinabi kay David ang anumang ginawa ni Rispa, anak na babae ni Aya, ang asawang alipin ni Saul. Kaya pumunta si David at kinuha ang mga buto ni Saul at mga buto ni Jonathan kanyang anak na lalaki mula sa kalalakihan ng Jabes Galaad, na nagnakaw sa kanila mula sa plaza ng Bethsan, kung saan sila binitay ng mga Palestina, pagkatapos mapatay ng mga Palestina si Saul sa Gilboa.
Kinuha ni David mula doon ang mga buto ni Saul at Jonathan na kanyang anak, at tinipon rin niya ang mga buto ng 7 kalalakihan na binitay. Inilibing nila ang mga buto ni Saul at Jonathan na kanyang anak na lalaki sa bansa ni Benjamin sa Zela, sa libingan ni Kish na kanyang ama. Isinagawa nila ang lahat ng inutos ng hari. Pagkatapos sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin sa lupain. Pagkatapos pumunta ang mga taga-Filisteo sa digmaan kasama ng Israel. Kaya bumaba si David kasama ng kanyang hukbo at nakipaglaban sa Filisteo. Napagtagumpayan ni David ang nakakapagod na labanan. Si Esbebeneb, isang kaapu-apuhan ng mga higanti, na ang sibat na pilak ay may bigat sa 300 siklo, at armado ng isang bagong espada, inilaan para patayin si David. Pero iniligtas si David ni Abisai anak na lalaki ni Zeruias, sinalakay ang Filisteo, at pinatay siya. Pagkatapos sumumpa ang kalalakihan ni David, sinabing, hindi ka na dapat pumunta sa digmaan kasama namin, para hindi mo mapatay ang lampara ng Israel. Nangyari pagkatapos nito nagkaroon uli ng isang labanan kasama ng mga taga-Filisteo sa Gob, nang pinatay ni Sibakay na Husetita si Saf, na isa sa lahi ni Hus, na isa sa mga kaapu-apuhan ng Rephaim. Nangyari uli sa isang labanan kasama ng mga taga-Filisteo sa Gob, na si Elanan anak na lalaki ni Jer ang Betlehemita na pinatay si Goliath ang Geteo, ang tungkod ng sibat ay gaya ng isang sinag ng panghabi. Nangyari sa isa pang labanan sa Gat na mayroong isang tao na napakataas na mayroong 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, 24 sa bilang. Siya rin ay naggaling sa Rephaim. At nang hinamon niya ang Israel, si Jonathan anak na lalaki ni Simea, kapatid na lalaki ni David, ay pinatay siya. Ito ang mga kaapu-apuhan ng Rephaim ng Gat, at pinatay sila sa pamamagitan ng kamay ni David at sa kamay ng kanyang mga sundalo. Bagong Tipan. Acts 8:4-40. Gayunpaman, ang mga mananampalataya na nagsikalat ay nagpatuloy na mang-aral ng salita ng Diyos. Si Felipe ay pumunta pababa sa lungsod ng Samaria at ipinahayag si Kristo sa kanila. Nang mapakinggan at makita ng maraming tao ang mga palatandaan na ginawa ni Felipe, nakinig sila ng mabuti sa kanyang sinabi. Dahil ang karamihan sa kanila ay nagtataglay ng maruruming espiritu habang sumisigaw ng malakas, at gumaling ang maraming lumpo at mga paralitiko. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod. Ngunit mayroong isang lalaki sa lungsod na ang pangalan ay Simon na gumagawa na noon pang una ng pangkukulam. Ginagamit niya ito upang mamangha ang mga tao sa Samaria upang angkinin na siya ay mahalagang tao. Binigyang pansin siya ng lahat ng mga Samaritano, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, at kanilang sinabi. Ang taong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Nakinig sila sa kanya dahil labis niya silang pinamangha sa mahabang panahon sa pamamagitan ng kanyang pangkukulam. Ngunit nang paniwalaan nila ang ipinang-aral ni Felipe tungkol sa ebanghelyo na tungkol sa kaharian ng Diyos, at ang pangalan ni Jesu Kristo, sila ay nabautismuhan, kapwa mga lalaki at babae. At si Simon mismo ay naniwala, pagkatapos niyang mabautismuhan, nagpatuloy siyang kasama ni Felipe, nang makita niya ang mga tanda at mga makapangyarihang gawa, siya ay namangha. Ngayon nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay tinanggap ang salita ng Diyos, sinugo nila sina Pedro at Juan. Nang sila ay dumating, nanalangin sila para sa kanila na tanggapin ang banal na espiritu. Sapagkat ng mga panahong yun hindi pa dumating ang banal na espiritu sa sinuman sa kanila. Nabustimuhan lamang sila sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila, at tinanggap nila ang banal na espiritu. Ngayon nang makita ni Simon na naipagkaloob ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay ng mga apostol sa kanila, inalok niya sila ng pera. Sinabi niya, ibigay mo rin sa akin ang kapangyarihang ito upang sinumang patungan ng aking mga kamay ay tatanggap ng banal na espiritu. Ngunit sinabi ni Pedro sa kanya, masawi ka sana kasama ng iyong pilak,
sapagkat iniisip mong makakamit mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pera. Wala kang kabahagi o karapatan sa bagay na ito, dahil ang iyong puso ay hindi tama sa Diyos. Sa makatuwid magsisi ka sa iyong mga kasamaan, at manalangin sa Panginoon, upang ikaw ay patawarin sa kung ano ang iyong hinahangad. Sa pagakat nakikita ko na ikaw ay nasa laso ng kapaitan at nakagapos sa kasalanan. Sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin mo ako sa Panginoon na hindi mangyari sa akin ang mga bagay na iyong sinabi. Nang si Pedro at Juan ay nagpatutuo at nagpahayag ng salita ng Panginoon, sila ay bumalik sa Jerusalem, habang nasa daan, nangaral sila ng ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Ngayon ang anghel ng Panginoon ay nang-usap kay Felipe at sinabi, tumayo ka at pumunta sa bahaging timog sa daang pababa mula sa Jerusalem papuntang Gaza, ang daang ito ay nasa disyerto. Siya ay tumayo at umalis. May isang lalaking mula Ethiopia, isang eunuko na may dakilang kapangyarihan mula kay Candace, na reyna ng mga Etiope. Siya ang namamahala sa lahat ng kanyang kayamanan. Siya ay pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya ay bumalik at nakaupo sa kanyang karawahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, umakyat ka at sabayan mo ang karawahe. Kaya patakbong lumapit si Felipe, at narinig niyang binabasa ang aklat ni Propeta Isaias, at sinabi, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Sumagot ang taga-Ethiopia, paano ko maiintindihan, maliban kung may magtuturo sa akin? Nakiusap siya kay Felipe na umakyat sa karawahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatan na binabasa ng taga-Ethiopia, siya ay tulad ng tupa na dinala sa bahay katayan, at tulad ng isang kordero sa harap ng manggugupit na tahimik, hindi niya binubuksan ang kanyang bibig, sa kanyang kahihiyan kinuha sa kanya ang katarungan, sino ang magpapahayag sa kanyang salinlahi? Sapagkat ang kanyang buhay ay kinuha mula sa mundong ito. Kaya nagtanong ang eunuko kay Felipe, at sinabi, nakikiusap ako sa iyo, sino ang tinutukoy ng propeta? Ang kanyang sarili ba mismo o ibang tao? Nagsimulang magsalita si Felipe, nagsimula siya sa kasulatan ni Isaias upang ipangaral si Jesus sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa daan, napunta sila sa ilang bahagi ng tubig, at sinabi ng eunuko, tingnan mo, may tubig dito, ano pa ang pwedeng makahadlang sa akin upang mabautismuhan? Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ikaw ay magpabautismo. Ang taga-Ethiopia ay sumagot, naniniwala ako na si Jesu Kristo ay anak ng Diyos. Kaya inutusan ng taga-Ethiopia na tumigil ang karawahe. Bumaba sila sa tubig, si Felipe at ang eunuko at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahan sila sa tubig, kinuha ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuko, at siya ay umalis ng may kagalakan. Ngunit si Felipe ay lumitaw sa Azoto. Siya ay dumaan sa rehiyong iyon at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng lungsod, hanggang sa makarating siya sa Caesarea. Mga kawikaan. Proverbs 14:25-35. Ang matapat na saksi ay naglilitas ng mga buhay, ngunit ang isang huwad na saksi ay nabubuhay sa kasinungalingan. Kapag ang isang tao ay takot kay Yahweh, siya rin ay may higit na tiwala sa kanya, ang mga bagay na ito ay magiging katulad ng isang matatag na lugar na proteksyon para sa mga anak ng taong ito. Ang pagkatakot kay Yahweh ay isang bukal ng buhay, para ang tao ay makalayo mula sa patibong ng kamatayan. Ang kaluwalhatian ng hari ay matatagpuan sa malaking bilang ng kanyang mga tao, ngunit kung walang mga tao ang prinsipe ay napapahamak. Ang matyaga ay may malawak na pangunawa, ngunit ang taong mabilis magalit ay itinataas ang kamangmangan. Ang pusong panatag ay buhay para sa katawan, ngunit ang inggit ay binubulok ang mga buto. Ang isang nagmamalupit sa mahihirap ay isinusumpa ang kanyang may kapal,
ngunit ang isang nagpapakita ng kagandahang loob para sa nangangailangan ay pinaparangalan siya. Ang masama ay ibinagsak sa pamamagitan ng kanyang masamang mga gawa, ngunit ang matuwid ay may isang kanlungan kahit sa kamatayan. Ang karunungan ay nasa puso ng nakakakilala ng mabuti, ngunit sa kasamahan ng mga handgal ay ibinunyag niya ng kanyang sarili. Ang paggawa ng tama ay nagtataas ng isang bansa, ngunit ang kasalanan ay isang kahihiyan para sa sinuman. Ang kagandahang loob ng hari ay para sa maingat na lingkod, ngunit ang kanyang galit ay para sa isang kumikilos ng kaiyahiya. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa mga pakikibaka at pamumuno sa ikalawang Samuel, aming nakikita ang kahalagahan ng karunungan at pagkakabukod-tangi sa aming sariling buhay. Tulad ng iyong lingkod na si David na humarap sa mga hamon, naway maging matapang din kami sa aming pananampalataya, na ibinabahagi ang mabuting balita sa iba, gaya ng ginawa ni Felipe sa mga gawa. Tulungan mo kaming maging pinagkukunan ng lakas at buhay, na naaalala na ang isang tapat na saksi ay isang kanlungan, ayon sa natutuhan namin sa mga kawikaan. Gabayan mo kami upang mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, na nagtitiwala sa iyong patnubay at pag-ibig. Naway ang iyong mga pangako ang maging angkla ng aming mga kaluluwa. Amen.